Hindi kailanman naniniwala si Maya Hernandez na may lugar siya sa mundo ng mga bilyonaryo. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Quezon, anak ng isang karpintero at isang mananahi. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang gumuhit ng mga bahay. Mga bahay na may malalawak na bintana, maraming puno sa paligid, at may espasyong makahinga ang mga tao. Pangarap niyang maging arkitekto, hindi para yumaman, kundi para makagawa ng mga estrukturang may puso. Sa kabilang banda ng syudad, lumaki si Alexander Villanueva sa loob ng marmol na sahig at kristal na chandelier. Lahat ng gusto niya ay nasa harapan na niya. Mga mamahaling sasakyan, pribadong paaralan at isang pangalan na may bigat sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay may kulang. Maaga niyang natutunan sa mundo nila, ang emosyon ay kahinaan at ang pag-ibig ay madalas ginagamit bilang kasangkapan. Sa edad na 32, si Sander ang CEO ng Villanueva Holdings. Matalino, decisive at walang sinasayang na oras. Kilala siya bilang lalaking hindi humingiti sa mga meeting at hindi naapektuhan ng kahit anong pressure. Para sa kanya, ang buhay ay parang chess. Kailangan laging isang hakbang sa unahan. Nag-cruise ang landas nila ni Maya sa araw na halos sumuko na siya. 3 beses nang ma-reject ang proposal niya para sa isang eco-resort project. Nang marinig niyang naghahanap ng bagong design ang Villanueva Holdings para sa isang coastal property sa Batangas, naglakas loob siyang mag-submit ng konsepto. Hindi siya kilala. Wala siyang malaking firm sa likod niya. Siya lang at ang portfolio niyang puno ng pangarap. Sa araw ng presentation, maaga siyang dumating sa napakalaking gusali ng kumpanya. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang elevator button. Habang nag-iisip ng sasabihin, bigla siyang nabunggo ng isang matangkad na lalaki na may suot na dark suit. Nalalaglag ang mga blueprint niya sa sahig. "Sorry po," agad niyang sabi. Yumuko ang lalaki at isa-isang pinulot ang mga papel. Napansin niya ang detalye ng design, ang paggamit ng bamboo structures, rainwater collection system at open-air villas. "Interesting," mahina nitong sabi. Napatingin si Maya. Malalim ang mga mata nito, tila laging nag-oobserba. "Presentation mo?" tanong nito. "Opo, good luck," sabi ng lalaki bago pumasok sa elevator. Pagpasok niya sa boardroom, makalipas ang ilang minuto, muntik na siyang mapaatras nang makitang ang lalaking nabunggo niya ang nakaupo sa pinakadulo ng mahabang mesa. "Miss Hernandez," malamig nitong bati. "You may begin." Parang bumagal ang oras, ngunit nang magsimula siyang magsalita, unti-unting nawala ang kaba. Ikinuwento niya kung paano maaaring maging sustainable ang resort, kung paano makikinabang ang lokal na komunidad, at kung paano ang kalikasan mismo ang magiging sentro ng karangyaan. Tahimik ang lahat matapos siya. Ilang segundo ng katahimikan ang tila isang oras sa kanya. "Approve," sabi ni Sander. Nabigla ang board. "Sir, she's an independent architect." May nagbulong. "I know," sagot niya. "That's exactly why." Mula noon nagsimula ang madalas nilang pagkikita. Site visits, design revisions, late night meetings. Sa bawat pag-uusap nila, may bagong bagay na natutuklasan si Sander tungkol kay Maya. Kung paano siya tumatawa kapag kinakabahan. Kung paano siya seryosong nakikinig sa mga manggagawa. At kung paano siya natatakot magsabi ng opinyon kahit CEO ang kaharap niya. Isang gabi inabutan sila ng malakas na ulan sa site. Napilitan silang maghintay sa isang pansamantalang kubo. "Bakit ka naging arkitekto?" tanong ni Sander.
habang pinagmamasdan ang buhos ng ulan. Dahil gusto kong gumawa ng mga lugar na magpaparamdam sa tao na ligtas sila. Sagot niya. Kahit saglit lang. Hindi agad sumagot si Sander. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Tanong ni Maya. Laging nasa taas. Laging mainaasahan ang lahat. Bagya siyang napangiti. Pagod? Sanay na ako. Hindi sagot iyon, sabi niya. Doon niya napagtanto na sa harap ng babaeng ito, hindi siya CEO. Isa lang siyang lalaki. Ngunit hindi lahat ay simple. Isang umaga ay nabasa ni Maya sa balita na may nakatakdang engagement si Alexander Villanueva sa anak ng isang kilalang negosyante. Isang strategic partnership para mas palawakin ang kumpanya. Hindi niya alam kung bakit sumakit ang dibdib niya. Wala naman siyang karapatan. Sa mga sumunod na araw, naging formal siya kay Sander. Sir? Na ulit ang tawag. Maikli na ang mga sagot. Hanggang sa hindi na kinaya ni Sander. Why are you avoiding me? Diretsong tanong niya sa opisina nito. Hindi po, sagot niya. Pero hindi siya makatingin. Because of the engagement, tahimik siya. It's just business. Pero totoo pa rin. Mahina niyang sabi. Hindi ako parte ng mundo ninyo. Napahawak si Sander sa mesa. At sino ang nagsabi na gusto kong manatili sa mundong iyon? Hindi siya nakasagot. Sa gabing inanunsyo ang engagement sa isang ingrandeng gala. Naroon si Maya bilang project head. Pinilit niyang ngumiti habang pinapanood si Sander sa entablado kasama ang babaeng nakasuot ng pulang gown. Habang pumapalakpak ang mga tao, pakiramdam niya ay may unti-unting nababasag sa loob niya. Tahimik siyang lumabas ng ballroom. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, may humawak sa kamay niya. Don't go, si Sander. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sabi niya. You deserve clarity. Huminga siya ng malalim at bumalik sa loob. Hawak ang kamay ni Maya. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang mikropono. I've spent my entire life making decisions based on profit, sabi niya. But tonight, I'm making one for myself. Nagkatinginan ang mga bisita. I will not proceed with this engagement. Nagkagulo ang bulwagan. Kita ni Maya ang galit sa mukha ng ina ni Sander. Anak, think about the company. Sigaw nito. I am, sagot niya. For once, I'm thinking about its future with honesty. Huminto siya sandali at saka tumingin kay Maya. I love someone else. Napatigil ang lahat. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot mawala ng investors. Mas natatakot siyang mawala ang babaeng nasa harap niya. Lumipas ang mga linggo ng tensyon. May mga investor na umatras. May mga artikulong kumwestiyon sa kanya. Ngunit hindi siya umurong. Kasama ni Maya, tinapos nila ang resort project. Sa opening day, sumikat ang araw sa ibabaw ng malinaw na dagat. Ang mga villa ay gawa sa kombinasyon ng modernong disenyo at natural na materyales. Ang komunidad ay may trabaho. Ang kalikasan ay hindi nasira. Habang nakatayo sila sa may dalampasigan, tinanong ni Maya, sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan? Tumingin si Sander sa paligid, sa mga batang tumatakbo sa buhangin, sa mga empleyadong nakangiti, sa proyektong naging simbolo ng pagbabago. Sa unang pagkakataon, sabi niya, pakiramdam ko hindi ako nakakulong. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga gabing pagod sila sa batikos ng mundo. May mga araw na nag-aaway sila dahil pareho silang matigas ang ulo. Ngunit sa bawat pagsubok, pinipili nila ang isa't isa. Isang taon matapos ang opening, nag-propose si Sander. Hindi sa isang ingrandeng ballroom, kundi sa parehong kubo kung saan sila unang inabutan ng ulan.
Dito nagsimulang maging totoo ang lahat, sabi niya, habang hawak ang maliit na kahon. Hindi mamahalin ang singsing kumpara na kaya niyang bilhin, pero espesyal. May maliit na disenyo ng dahon sa gilid, simbolo ng unang project nila. Maya Hernandez, you taught me that success without heart is empty. Will you marry me? Luhaan ngunit nakangiti siya. Oo. Sa huli, hindi kayamanan ang nagligtas kay Sander mula sa lungkot na hindi niya maipaliwanag noon. Hindi rin ambisyon ang naglagay kay Maya ng tapang para harapin ang mundo ng mga elitista. Ang nagbuklod sa kanila ay ang katotohanang pareho silang naghahanap ng lugar na matatawag na tahanan. At natagpuan nila iyon sa isa't isa. Ang pag-ibig na minsang itinago sa likod ng mga board meeting at business deal ay naging lakas na nagbago hindi lang sa kanilang buhay, kundi pati ng mga taong nasa paligid nila. Dahil minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi masusukat sa laman ng bangko, kundi sa pusong handang magmahal ng walang takot. At doon nagtapos ang kwento ng isang bilyonaryong natutong ibaba ang kanyang mga pader at ng isang simpleng arkitektong nagturo sa kanya kung paano muling bumuo, hindi ng gusali kundi ng sarili.